Sa ibang balita, sinampahan ng reklamong serious illegal detention sa Department of Justice o DOJ sina Maguindanao Governor Toto Mangudadato, ang kanyang abogadong si Attorney Nena Santos at siyam na iba pa. Ang nagsampa ng reklamo ay si Jeremy Hoson, ang naglabas noon ng notebook na naglalaman ng mga pangalan ng ilang prosecutor ng DOJ na nasuhulan di umano na mga ampatuan sa Maguindanao Massacre case. Kabilang sa mga nasa listahan sina Justice Undersecretary Francisco Baraan III. Pero kamakailan binawi ni Hoson ang kanyang pahayag. Pinilit lang daw siya ni Mangudadato na sabihin ang mga aligasyon laban sa mga public prosecutor. Sa kanyang reklamo, sinabi ni Hoson na matapos ang kanyang mga interview sa media, ipinasundo at binantayan na raw siya at ang kanyang pamilya na mga tauhan ni Mangudadato. Dinala raw sila sa isang hotel sa Pasay. Pagkatapos ay inilipad sila patungong Davao gamit ang ibang mga pangalan at dinala sa isang hotel doon. Kinabukasan, ikinulong daw siya sa bahay ni Maguindanao Representative Zajid Mangudadato. Tinakot pa raw sila ni Attorney Nena Santos na papatayin sila ni Baraan dahil sa mga alegasyon. Tinawag namang sinungaling ng kampo ni Mangudadato, Santos si Hoson. May mga insidente raw siya ng pagnanakaw at panloloko noon at hawak daw nila ang salaysay ng isa sa kanyang mga naging biktima.